Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Kailan ka nakasaksi ng isang pangyayari sa iyong buhay na ikaw ay sobrang manghang-mangha at nasisiyahan? Kailan ka nakaranas ng isang napakagandang sitwasyon na maaaring nasabi mo na, sana hindi na ito matapos, sana hindi na ito magbago? Yan po ang naranasan nila Pedro at ng mga kasama doon sa bundok ng Tabor noong nagbagong anyo ang ating Panginoon. Pero iyon ay patikim lamang pala at kailangan nilang bumaba sa bundok upang makisama at makabahagi sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay pakinggan natin ang banal na salita ng Diyos para sa ika-2 linggo ng Kwaresma. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang 2 lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang 2 lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na umakyat sina Jesus kasama ng 3 sa kanyang mga alagad sa bundok ng Tabor. Habang sina Pedro at ang mga kasama ay mahimbing na natutulog, ay biglang nagbagong anyo ang ating Panginoong Jesus. Natunghayan nila na si Jesus ay nagliliwanag. Ano kaya ang pakiramdam ng mga alagad noong nasaksihan nila iyon? Sa aking palagay, sila ay namangha at nagulat sa kanilang nakita. Kahit ako naman siguro ang nandun, ay talagang ako ay magugulat at mamamangha din sa aking nasaksihan. Kaya hindi nakakapagtaka nang sabihin ni Pedro na, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo." Dahil sa aking palagay, ayaw na umalis ni Pedro sa ganoong pakiramdam ng pagkamangha. Gusto na lamang niyang manatili doon sa lugar at ganoong pakiramdam at ayaw nang bumaba pa. Pero kahit hindi binanggit sa ebanghelyo na ating narinig, alam natin na bumaba din si Jesus mula sa bundok kasama ng mga alagad dahil nais niyang ipagpatuloy ang kanyang misyon na mag-alay ng kaligtasan para sa lahat, at hinihikayat din niya ang mga alagad na makibahagi sa kanyang misyon. Sa aking karanasan bilang isang seminarista, sa tingin ko, ang pagpasok ko sa seminaryo ang isa sa mga sitwasyon na sobra kong kinamangha. Noong dumating ang araw na ako ay naging isang ganap na seminarista. Personally, bilib na bilib ako sa aking sarili nang makita ko na ako ay nakasuot ng uniformeng puti. Tila ba napakabait kong tignan at mukhang kagalang-galang.
Kasabay ng pagpasok ko sa seminaryo, ang aking isip ay punong-puno ng mga ideals and expectations. Sa aking pananaw, ang seminaryo ay isa sa mga lugar kung saan labis kong mararamdaman ang kasiyahan. Pero sa paglipas ng mga araw, buwan at taon ng pamamalagi ko doon, aking naranasan na hindi lahat ng nangyayari sa loob ng seminaryo ay kasiya-siya, ayon sa mga inaakala ko noong una. Dumating din sa aking karanasan sa loob ng seminaryo ang mga kalungkutan, problema at paghihirap. Maraming beses na itanong ko sa aking sarili, ito pa ba ang lugar kung saan gusto kong manatili? Lalabas ba ako o hindi? Kung ilalagay ko ang aking sarili sa nangyari ayon sa Ebanghelyo, tila baga ako si Pedro na gusto na lamang manatili sa bundok Tabor dahil nasaksihan niya ang kaluwalhatian ng presensya ng Diyos. Pero kailangan nila Pedro na bumaba din sa bundok upang makibahagi sa misyon ng ating Panginoon. Kailangan din nilang maranasan ang pagkatakot sa mga Hudyo, ang pagpapakasakit para sa kanilang pananampalataya, upang sila rin ay maging instrumento ng magandang balita ng kaligtasan. Naranasan ko ang mga masasayang yugto sa buhay ko sa seminaryo. Hanggang ngayon, nararanasan ko rin na meron ding mga hindi magagandang aspeto ang buhay sa seminaryo. Pero sa ngayon, hindi ko na naitatanong kung ito pa ba ang lugar kung saan gusto kong manatili. Hindi na po ako nagtatanong kung lalabas ba ako o hindi. Tulad nila Pedro at ng ibang mga alagad, nais ko rin pong makibahagi sa misyon ni Kristo, kaya may kahirapan man ang buhay seminaryo, gusto ko pa rin ipagpatuloy ito dahil tulad ng mga apostol, nais ko ring maging instrumento ng pagpapahayag at pagpapadala ng magandang balita sa lahat. Maaaring sabihin ninyo ngayon na masyado akong idealistic o mula lamang sa aking bibig ang aking sinasabi. Pero sa totoo lang po, ako ay nakapagdesisyon ng ganito dahil po sa mga taong naging inspirasyon ko. Dahil kung kaya nilang magsakripisyo para sa magaganda nilang pangarap, kaya ko ring magsakripisyo para magpasa ng krus ni Kristo para sa kalooban ng Diyos. Halimbawa na lamang ang ating mga kapatid na OFW. Napakagandang manatili na lamang sana dito sa ating bayan kasama ng kanilang pamilya at mahal sa buhay. Pero pinili nilang umalis at magtrabaho sa ibang bansa. Pinili nilang magsakripisyo, maghirap, at ang iba pa nga ay sinasaktan ng kanilang mga amo upang meron lang silang maipadala sa kanilang mga mahal dito sa Pilipinas. Kayang magsakripisyo ng isang tao para sa natatanging ambisyon at pangarap. At ganun din ako at ang mga kasama kong seminarista. Sa seminaryo po, meron kaming popular expression sa English, ang comfort zone. At laging sinasabi sa amin ng aming mga formators na kailangan huwag kaming manatili lamang sa aming mga comfort zones. Kailangan naming umalis sa aming mga komportabling sitwasyon para gumawa din ng mga bagay-bagay para sa ikabubuti ng aming kapwa. Ito po ang nakikita kong hamon ng Ebanghelyo para sa ating lahat, na huwag tayong manatili sa ating mga comfort zones, kundi dapat bumaba din tayo upang pumunta sa mga lugar kung saan naghihintay ang sitwasyon na dapat nating tumulong o magbigay ng oras at panahon para sa iba. Ito rin po marahil ang dahilan kung bakit sinasabi ng ating Santo Papa, si Pope Francis, na tayong mga Kristiyano, lalong-lalo na ang mga malalapit sa simbahan, ay kailangang magpuntahan sa mga periferis o sa mga lugar na hindi pinupuntahan ng karamihan upang tulungan ang ating kapwa na isinasantabi at hindi napapansin sa lipunan. Sa ating pakikibahagi sa mga gawain at misyon ni Kristo,
Makakaranas din tayo ng mga matitinding problema. Aabutin din tayo ng panghihina ng loob. Darating din ang mga panahon na gustuhin na rin nating sumuko dahil sa sobrang pagod at para bang walang katapusang kahirapan. Pero kahit hindi man natin naranasang masaksihan ang pagbabagong anyo ni Jesus tulad nila Pedro, itanim natin sa ating puso at isipan na ang pagpapasan natin sa krus dito sa mundo ay panandalian lamang. Ang ating mga paghihirap ay meron ding katapusan dahil alam natin na sa likod ng mga ito, hindi lamang natin masasaksihan, kundi totoong tayo ay makikibahagi din sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, kami ay lubos na nagpapasalamat sa mga masasayang sitwasyon sa aming buhay na pinadama mo sa amin. Bigyan mo po kami ng ibayong lakas upang hindi naming naising manatili sa aming mga comfort zones. Bagkus, tulungan mo kaming pasanin ang mga mabibigat naming tungkulin para sa ikabubuti ng aming kapwa at para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang mga banal na salita ng Diyos. Ako po ay si Jenry Constantino Caldona, isang Franciscan postulant ng Province of San Pedro Bautista dito sa Pilipinas, na muling nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos, bagkus isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa. Spirit.